Hi guys, narito ang ika-127 na kabanata ng pagbalik sa nakaraan ng makapangyarihang mandirigma at strategies. Tara at simulan na natin ang kwento. Sa isip ni Yuyin, nabiktima ko ang master, matagumpay kong naipataw sa kanya ang soul pursuing fragrance. Masusundan ko siya kahit saan man siya magpunta. Makikita ang isang ito habang tumatawa. Sabi naman ng panot, tigilan mo ang paglalakad. Saad ng nakadilaw. Tumayo ka dyan. Sagot ni Yuyin na may awtoridad na tono. Ano? Wika ng mga loko-loko. Teka, siya ay. Saad ni Yuyin. Maglakas loob ka bang pigilan ako? Mga bulag. Biglang may sumulpot na dalawang anino sa gilid ni Yuyin. Papasugod ang dalawang ito sa mga loko-loko. Wika ng mga loko-loko. Putsya, sila'y mula sa daw ng Dragon Realm. Pinagbubugbog na ng dalawa ang mga loko-loko. Habang napansin na ito ng mga dumadaan. Wika ng nakaping. Ang mga tauhan ni Li Yufeng ay walang batas. Sabi ng nasa likod. Haha, sayang naman at nakaharap nila ang mas walang batas pa sa kanila. At si Long Yuyin pa talaga. Ang mas asama ay binubugbog ng mas asama. Makikitang mga nakabulagta ang mga loko-loko. Lumapit na ang dalawa papunta kay Yuyin. Wika ng nakapula. Binibini. Ang binata ay pumunta sa direksyong ito. Reaksyon ni Yuyin. Saad niya. Fair na. Agad na silang umalis. Makalipas ang kalahating oras. Sa labas ng mundo. Sabi ni Yuyin. Kung sabagay, nawawala na ang amoy ng soul pursuing fragrance dito. Wika ng naka-green. Posible kayang natuklasan na ng binata ang soul pursuing fragrance. Sa isip ni Yuyin, sa pakiramdam ni Master, marahil alam na niya ito. Kailangan ko siyang hanapin. Nagmadali na si Yuyin sa kanyang pupuntahan. Agad namang sumunod ang dalawa. Sa di kalayuan, may nakaluhod. Ang siraulo pala ito na may dalawang bantay sa kanyang likuran. Sabi ng siraulo, si Long Yuyin at ang dalawang babaeng iyon ay papunta rito. Sabi ng isang tauhan, nakita ko silang huminto saglit sa lugar na ito. Bago sila tumungo sa direksyong iyon. Sabi ng siraulo, doon sila pumunta. Interesado akong malaman kung ano ang gagawin nila. Saad ng naka-green, hindi na kailangang mag-alala si binata Li tungkol dito. Wika ng naka-violet, iwanan mo na sa amin iyan. Babalik kami at mag-uulat, magkikita ulit tayo. Agad na umalis ang dalawa. Nagulat ang isa. Wah! Wika ng isang tauhan. Master, sino ang dalawang iyon? Sabi ng baliw. Hindi mo dapat itanong iyan. Biglang lumuhad ang isang ito sa takot. Wika nito. Patawarin mo po ako, binata. Masyado na akong nagsalita. Sabi ng baliw. Tumayo ka. Sa susunod, huwag mong itatanong ang hindi mo dapat tanungin. Sa isip nito. Isang malakas na tao sa daw ng Dragon Realm ay sapat na upang makakuha ng posisyon bilang elder sa ating pamilya. Ako ang unang magiging tagapagmana ng aking pamilya, at ang pinakamalakas kong tauhan ay nasa Heavenly Access Realm, samantalang siya ay may daw ng Dragon Realm. At dalawa pa nga sila. Ayaw kong maging tuta ni Long Tianming. Ngunit kailangan ko pa ring umasa sa kanyang lakas sa ngayon. Buizat. Paano kaya plano ni Long Tianming na harapin si Long Yuyin? Sabi ng baliw. Fair na. Agad sumang-ayon ang mga tauhan. Opo, ipinakita ang isang malawak na disyerto. Sa loob ng libu-libong taon, ang Sky Origin Divine Clan ay laging nakakulong sa mundong ito ng Loas. Nagpupumiglas upang mabuhay sa walang katapusang ilang. May panahon na ang ninuno ng Sky Origin Divine Clan, isang prominenteng figure ng angkan, na kayang makipagkompetensya sa Sage Emperor. Gayunpaman, sa huli, ang ninuno ng Sky Origin Divine Clan ay napigilan ng Sage Emperor sa walang katapusang ilang. Ang lahat ng mga inapo ng Sky Origin Divine Clan ay itinuring na mga banta pagkatapos noon at walang hanggan na ikinulong sa lupang ito. Tuwing mayroong isang tao mula sa Sky Origin Divine Clan na gustong lumabas sa walang katapusang ilang,
kailangan nilang ibaba ang kanilang mga mapagmataas na ulo at maging alipin ng ibang tao. Ito ang walang hanggang kahihiyan na ipinataw ng Sage Emperor sa Sky Origin Divine Clan. Ang Sky Origin Divine Clan ay hamina mula sa isang malaking angkan na may ilang bilyong populasyon, hanggang sa ilang milyon na lamang ang natitira. Walang mga resources dito, ang ilan ay nagiging alipin. Pagkatapos lamang ng pagpapalit ng maraming spirit stones para bumili ng pagkain mula sa mga negosyante upang pakainin ang kanilang tribo. Wika ng isang ito na may hawak na pampausok, haha. Ang pinakamahina sa Sky Origin Divine Clan ay nasa daw ng Dragon Realm at nagkakahalaga ng hindi bababa sa 30,000 spirit stones. Napakalakas nila, kung hindi sila nakaligtas dito. Saad ng pinakagwapo. Alam ko, wika ng isa, kaya bakit mo pa tinanong? Saad ng pinakagwapo. May mga taong hindi nakakaalam niyan. Wika ng isang ito. Ang kontrata ng pagkaalipin ng Sky Origin Divine Clan ay itinakda ng Sage Emperor. Ang mga eksperto ng Sky Origin Divine Clan ay hindi kayang sirain iyon. Sa makatuwid, sa sandaling maging alipin sila ng isang tao, kailangan nilang maging lubos na masunurin. Kahit na hilingin ng master na mamatay sila, hindi man lang sila kikunat ng noo kahit saglit. Dahil lang dito, na ang mga alipin ng Sky Origin Divine Clan ay labis na pinapaboran. Saad ng pinakagwapo, kaya payat, lahat ba sila ay mula sa daw ng Dragon Realm? Sabi ng isang ito, walang pagkain dito. Kahit na nagkakahalaga sila ng hindi bababa sa 30,000. Ang mga butil ay ibinibenta dito sa napakataas na presyo. Ang mga tao ng Sky Origin Divine Clan ay halos hindi kayang bayaran ang presyo ng pagkain at damit. Nagtaka ang isang ito, nasaan ang lalaki? Naglalakad na ang pinakagwapo sa kalye. Sa isip niya, lahat sila ay mga negosyante. Dapat may mga negosyanteng nakikipagkalakalan sa Sky Origin Divine Clan. Habang naglalakad ang bida, may dumaan na eroplano papuntang Naiya. Sa kanya ang paglalakad may narinig siyang mga ingay. Saad ng pinakagwapo, ano ang ingay doon? Samahan natin ang kasiyahan. Maririnig ang ingay sa nagtitipon ng mga tao. Patuloy ang ingay habang nakatingin lang ang mga ito. Nag-isang grupo ng dukha ang nakikipagtalo. Sa mga taong magaganda ang kasuotan. Patuloy na nakikipagtalo ang dukha na tao. Sabi naman ng Bonjing na ito, imposible namang pumayag sa mga kondisyon mo. Marami na tayong nakikipagkalakalan, ang mga presyo ay napagdesisyonan batay sa antas ng inyong paglilinang. Wika naman ng may isang salamin sa mata. Hoy, kung ayaw mong makipagkalakalan, huwag mong sayangin ang oras namin. Saad ng dukha na ito. Kami ang Sky Gold Tribe ng Sky Origin Divine Clan. Ang mga miyembro ng aming tribo ay pawang mga natatanging mandirigma sa angkan. Ito ang mga pinakanatatanging kabataan sa mga nakababatang henerasyon ng aming angkan. Hindi mo maaaring husgahan ang kanilang halaga batay sa paglilinang tulad ng dati. Sabi ng kalbo, ang mga miyembro ng Sky Origin Divine Clan ay sakam at hindi nasisiyahan. 30,000 spiritual stones para sa isa ay mataas na presyo na at hindi pa sila nasisiyahan. Sabi naman ng mahaba ang buhok. Kung ang ganitong gawain ay hikayatin, ang presyo ay lalong mamahal sa pagbili ng isang Sky Origin Divine Clan slave sa hinaharap. Maraming mga alipin sa stage isang daw ng Dragon Realm. Sino ang makakabili ng napakaraming alipin ng basta-basta sa 30,000 spirit stones? Sa isip ng pinakagwapo, sila noon ang pinakamalakas na angkan ng mga mandirigma sa Draconic Ruins Realm na nagtataglay ng walang kapantay na kaluwalhatian, at kinokontrol ang isang walang kapantay at napakalaking kaharian. Ngayon, sila ay bumagsak na sa ganitong antas, nagtatalo hanggang sa mapula ang kanilang mga mukha sa galit upang makipagkompetensya sa presyo ng kanilang sariling mga miyembro ng angkan. Ang kaluwalhatian ng nakaraan, ang imperyo, nawala na ang lahat. Wala nang natitira.
Sky Origin Divine Clan na bumagsak sa ganitong antas dahil sa paghaharap laban sa Sage Emperor. Nakakahiya na ang angkang ito ay hindi nirerespeto ng sinuman. Sinelyuhan ng Sage Emperor ang walang katapusang oras at espasyo, na nagnanais na pagandahin ang ilang daang kaharian. Ang mga tao sa Draconic Ruins Realm ay hindi pa rin alam ang bagay na ito at nag-aaway sa isa't isa. Sabi ng Gupit Bao, saan galing ang dalawang negosyanteng iyon? Wika ng nasa kanan. Ang mga iyon ay mula sa Dragon Breath Chamber. Kinokontrol nila ang kalahati ng mga pagbabahagi sa transaksyon ng mga alipin. Ang lalaking iyon na may mukha ng kabayo ay ang Bise-Presidente ng Silid. Ang Bise-Presidente ng Silid. Imposible para sa mga miyembro ng Sky Origin Divine Clan na makipag-usap ng presyo sa kanila. Sa ilang bayan na ito, walang ordinaryong tao ang gustong mang-insulto sa Dragon Breath. Nag-iisip ang pinakagwapo. Sa isip nito, ito ay isang magandang pagkakataon upang bumili ng ilang malalakas na tao. Ang mga teenager na iyon ay nasa daw na ng Dragon Realm at may magagandang talento. Sumisingit ang pinakagwapo sa mga kumpulan ng tao. Sabi ng isang ito, Presidente Lin, nais lang namin ng patas na presyo. Ang ilang kabataan na ito ay mga henyo sa aming mga tribo. Kung hindi dahil sa pagkadisgrasya namin, tiyak na hindi namin hahayaang maging alipin sila. Gigil na sabi ng nakadilaw. Patas na presyo. Ang presyo namin ay patas na. Kung may gustong mag-alok ng mas mataas na presyo kaysa sa amin, maaari mo silang ibenta sa kanila. Tama. Patuloy lang na nakikinig ang pinakagwapo. Tuloy ang pang-iinsulto ng mga ito. At dinagdagan pa ng mahaba ang buhok. Ang pinuno ng mga dukha nagpipigil sa kanyang galit. Habang nakatungo na lang ang mga kabataan. Hoy, walang gustong mang-insulto sa Dragon Breath Chamber. Para lang sa ilang alipin. Lumingon sa gilid ang pinuno ng mga dukha. Nag-iiwasan ang tingin ng magaganda ang suot. Sa isip ng naka-gray na balabal. Walang mangangahas na makipagbid. Huwag mo akong tingnan. Biglang may nagsalita. Magbibigay ako ng 50,000 Spirit Stones. Ito pala ang pinakagwapo sa napakahanggas na boses. Haha. Nag-aalok ako ng 50,000 spiritual stones para sa isa. Kukunin ko ang lahat ng meron kayo. Nagulat ang mga taong nakapalibot. Tumingin ang isang ito na masama. Napatingin ang dalawang ito sa nagsalita. 50,000. Mas maganda ito kaysa 30,000. Sa isip ng pinakagwapo. Well, mayroong 6 na kabataan sa kabuuan. Kahit na hindi sila mukhang masigla, ngunit ang aura na nagmumula sa kanilang katawan ay malakas. Wika ng pinakagwapo. Heto, may 300,000 spirit stones ito. Laking gulat ng pinuno na ganon-ganon lang ibinato ang spark earring sa kanya. Laking tuwa ng pinuno. Lumapit ito sa pinakagwapo na may daladala. Saad nito. Ito ang mga kontrata ng pagkaalipin. Reaksyon ng pinakagwapo. May nagsalita. Kapatid. Mukhang hindi tama ang ginagawa mo. Agad na sumugod ang mga tauhan nito. Sa isip ng pinakagwapo, karamihan sa kanila ay nasa 3 stage down ng Dragon Realm. Sabi na nasa kaliwa, tapos na ang batang ito. Sabi ng nasa kanan, naglakas loob siyang magnakaw sa ilalim ng ilong ng Dragon Breath Chamber. Hihingi siya ng kamatayan. Hindi ba niya alam na ang Dragon Breath Chamber ay ganap sa lugar na ito? Sinasabi na mayroon silang ilang daang eksperto sa Dao ng Dragon Realm. Maliban na lang kung may Martial Ancestor Realm na lalabas para humingi ng awa para sa kanya. Walang paraan na makatatakas siya sa kamatayan. Sa mundong ito, ang mga taong ignorante ay laging nakakaranas ng malulungkot na kamatayan. Nakakunot ang noo ng isang ito habang sumenyas sa mga tauhan niya papunta sa ating bida. Dahan-dahan lumapit ang mga tauhan. Habang ang iba ay masaya sa kanilang nakikita. Walang reaksyon ng pinakagwapo. Sabi ng isang ito, sa hangganan ng walang katapusang ilang, ang prestihiyo ng aming Dragon Breath Chamber ay hindi kayang tiisin ang paghahaman. Bata, may huling sasabihin ka pa ba? Sa isip nito,
Ang batang ito ay may mababang paglilinang ngunit napakakumpiyansa, dapat mayroon siyang mga nakatagong baraha. Maaari siyang magtapon ng spirit stones ng basta-basta, hindi siya dapat isang simpleng tao. Gayunpaman, ang Dragon Breath Chamber ay hindi nagpapahintulot ng anumang pang-iinis kung hindi ay ang reputasyon namin ay mas asira. Telepathy. Hulihin siya. Ang batang ito ay matapang o isang tanga. Hinihingi niya ang kamatayan. Biglang pumunta sa harapan ng ating bida ang malaking nilalang. Ngumiti lang ito. Wika ng pinakagwapo. Pasensya na. Hindi ko alam na ang Dragon Breath Chamber ang namamahala sa mga hangganan ng walang katapusang ilang. Ang mga aksyon ko kanina ay medyo mainit ang ulo. Pakitanggap ang aking paghingi ng tawad. Natigilan ang dalawa, habang nakangiti lang ang pinakagwapo. Ang batang ito, sa isip nito, walang silbi ang paghingi ng tawad. Naglakas loob na agawin ang mga tao mula sa akin. Hindi pa niya nakumpleto ang mga kontrata. Kaya hindi na kailangang mag-alala tungkol sa kanila. Sigaw ng kalbo. Ang mga paghingi ng tawad ay walang silbi. May sasabihin ka pa ba? Kung hindi, mamamatay ka. Wika ng pinakagwapo. Ang pangalan ng Dragon Breath Chamber ay kilala. Interesado akong malaman kung si Presidente Lin ay gustong makipagnegosyo sa akin. Nagbago ang ekspresyon ng isang ito sa kanyang narinig. Bigla itong tumawa. Sabi nito, makipagnegosyo. Haha, nakakatawa ka. Sabi ng pinakagwapo. Ano ang nakakatawa? Pumunta ako rito para makita ang silid ng hininga ng dragon. Hindi tatanggihan ng silid ng hininga ng dragon ang isang customer na same time na nandito para makipagnegosyo, hindi ba? Hindi tatanggihan ng silid ng hininga ng dragon ang isang customer na same time na nandito para makipagnegosyo, hindi ba? Sa isip nito, talaga bang gusto niyang makipagnegosyo sa amin? Napatingin ang kalbo sa kanyang amo. Sabi ng kalbo, bata, gusto kanyang makipagnegosyo sa amin. Wika ng pinakagwapo, may dumating na negosyo sa pintuan. May dahilan ba ang silid ng hininga ng dragon para tumanggi? Nakanganga ang kalbo, dagdag pa ng bida. 6 na teenager lang naman, ano ang dapat ipag-alala ni President Lin? Narinig ko na kontrolado ng silid ng hininga ng dragon ang kalahati ng lahat ng transaksyon sa negosyo sa walang katapusang kalawakan. Hindi mo i-lock out ang isang major client dahil lang sa 6 na kabataan, hindi ba? Kung totoo yun, pagmumukha kong maliit si President Lin. Sigaw ng mga loko-loko. Ingatan mo ang mga salita mo. Sabi ng isa, huminto ka. Sa isip nito, kung bibili siya ng 6 na teenager sa 300,000, sigurado akong bibili siya ng mas magaganda sa kalahating milyon. At ang sabihin pang, 6 na teenager lang, hindi siya mukhang ordinaryong tao. Sumang-ayon agad ang mga tauhan nito. Sabi nito, napapaisip ako kung anong klaseng negosyo ang balak gawin ng kapatid na ito sa silid ng hininga ng dragon. Wika ng pinakagwapo, wala namang espesyal. Gusto ko lang ang tulong ng silid ng hininga ng dragon sa pagre-recruit ng 200 eksperto ng Sky Origin Divine Clan. Nagkaroon ng katahimikan sa sinabi ng pinakagwapo. 200. Kahit na 30,000 spirit stones lang ang gastos sa kanila, mahigit na. 2 o 3 milyon. Sa isip nito, 6 na milyon, mga gago. Wika ng amo, nagbibiro ka ba sa akin, kapatid? Saad ng pinakagwapo, mukha ba akong nagbibiro? Ano ang mapapala ko sa pagbibiro kay President Lin? Sabi ng amo, kung gusto mo talagang bilhin ang napakaraming eksperto ng Sky Origin Divine Clan, paano kita paniniwalaan? Bum-ontong hininga ang ating bida. Ibinato niya ang space ring. Heto, advance. 500,000. Nakatingin ang dalawa habang lumilipad ang space ring sa harap nila na naglalaman ng 500,000. Sabi ng amo, 500,000 nga. Sa isip nito, kawili-wili, naglakas loob siyang pumunta sa kalavakang ito ng mag-isa, at nagbigay ng deposito na 500,000 agad-agad. Mukhang hindi simple ang pinagmulan ng batang ito. Sabi ng amo,
Napapaisip ako kung saan galing ang binatang ito. Kung makakapagnegosyo nga ako ng 6 na milyong spirit stones, wala lang ang 6 na alipin na ito. Wika ng pinakagwapo. Hindi na kailangang magtanong pa si President Lin ng ganoon. Kahit na malaman mo, wala ka ring mapapala. Natigilan ang amo. Sabi nito, haha, curious lang ako. Dahil gusto ng binatang ito na makipagtulungan sa silid ng hininga ng dragon, tinatanggap ka namin. Sinabi ng binatang ito na gusto niyang bumili ng 200 eksperto ng Sky Origin Divine Clan. Gusto mo pa ba sa deal na iyan? Saad ng pinakagwapo. Depende yan sa pagiging tapat ni President Lin. Nagdeposito na ako ng 500,000 spiritual stones. Napapaisip ako kung gaano karaming eksperto ng Sky Origin Divine Clan ang maibibigay mo sa akin. Natigilan ang amo. May sinabi ito sa kalbo. Agad umalis ang kalbo, habang lumingon naman ang pinakagwapo. Sa mga magiging kasamahan niya. Sabi ng pinakagwapo, narito na ang inyong kontrata ng Panginoon at alipin. Napatingin ang dalawa, sabay yumuko ulit. Saad ng pinakagwapo. Kung kusang loob kayong susunod sa akin, ako, ni Lee, ay nanunumpa na hindi ko kayo sasaktan. Kung ayaw ninyo, pwede kayong bumalik. Tungkol naman sa mga spiritual stones kanina, ituring ninyo na lang itong regalo ko sa inyo. Nagtinginan ang mga ito, bigla silang lumuhod. Salamat po, Batang Panginoon. Kami, ang Sky Origin Divine Clan ay tumutupad sa aming mga pangako. Kapag nagdesisyon na kaming sumunod, gagawin namin ang aming makakaya. Walang miyembro ng clan ang babalik sa aming pangako sa Sky Origin Divine Clan. Wika ng pinakagwapo, huwag kayong mag-alala, ngayong nasa akin na ang 6 na kabataan na ito, hindi ko sila sasaktan. Saad ng pinuno habang lumuluha. Salamat, Batang Panginoon. Salamat, Batang Panginoon. Sa loob ng maraming taon, ang mga miyembro ng aming clan ay tinatrato na parang baboy at aso, hindi pa namin naranasan ang ganitong pangako. Napabuntong hininga na lang ang ating bida. Wika niya, mula ngayon, susunod kayo sa akin. Bigyan ninyo ako ng 2 taon ng inyong panahon. Pagkatapos noon, kung gusto ninyo, pwede kayong umalis. Hindi ko kayo pipigilan. Kinagat niya ang kanyang daliri. Sabay tinatakan ng kanyang dugo ang mga kontrata. Sa isip niya, nakalink ang kaluluwa ko sa kanila. Ito ang soul contract. Kapag inactivate ko ito, mapapatay ko sila kung gusto ko. Ang lakas ng master servant contract na ito. Karamihan sa mga miyembro ng clan na pumasok dito ay hindi maganda ang kinahinatnan. Sabi ng amo, ang binatang ito ay napakamapagparaya nga. Sa isip nito, Humph, ang 6 na alipin na ito ay napunta sa kanyang mga kamay, wala akong nakuhang kahit ano. Pero, hindi ko pwedeng mawala ang isang customer na kasing laki niya. Magkakagulo sila kanina lang. Hindi ko akalain na ang binatang ito ay ganoon ka-capable. Ang pagiging magalang ni President Lin sa kanya. Ang pera ang nagpapaganda ng ugali ng tao. May dumating, sabi nito. President, sabi ng President. 12 stage daw of Dragon Realm Sky Origin Divine Clan experts. Wala sa kanila ang matanda, may sakit, o baldado. Para sa unang transaksyon natin, sana ay masiyahan ang binatang ito. Sabi ng President, 12 stage daw of Dragon Realm Sky Origin Divine Clan experts. Reaksyon ng gwapo, Para sa mga susunod na transaksyon sa negosyo, sana ay alagaan mo ako, President Lin. Saad ng President, syempre naman, maririnig ang ingay sa paligid. Sa loob ng painting, makalipas ang 7 araw, pumasok ang bida sa loob ng painting. Lahat ng kontrata ay may pirma na. Ipinasok niya lahat ng kanyang mga tauhan sa loob ng painting. 360 katao sa kabuuan. 25 stage at 64 na stage daw of Dragon Realm experts. Ang iba ay nasa 1 o 2 stage. Hinawakan niya ang kanyang mukha. Sa isip ng bida,
Nakapasok sila sa Dao of Dragon Realm kahit nakakaunti ang resources sa walang katapusang kalawakan. Inalis na niya ang kanyang pagbabalat kayo. Pagkatapos makapasok sa Myriad Miles Rivers and Mountains painting, ang kanilang cultivation ay tiyak na tataas ng malaki. Kaya pala tinataka ng Sage Emperor ang buong Sky Origin Divine Clan kahit na malubha ang kanyang sugat. Nakatingin ang mga ito, habang gulat na gulat ang iba. Tanong ng ating bida, ano ang pangalan mo? Sabi ng isa, nag-uulat sa master, ang pangalan ko ay Yun Mie. Wika ng bida, Yun Mie. Sabay hinawakan ito sa balikat. Nagtaka si Yun Mie. Wika ng bida, taglay mo ang Scarlet Cloud Physique ng Sky Origin Divine Clan. Angkop ka sa pag-cultivate ng Flight Feather Divine Technique at Sky Eroding Divine Technique. Alin ang gusto mong i-cultivate? Sabi ni Yun Mie, Flight Feather Divine Technique, ang Sky Eroding Divine Technique. Hindi pa rin nagpapasalamat sa Master. Ang Flight Feather Divine Technique at Sky Eroding Divine Technique ay ilan sa mga pinakamalakas na cultivation technique sa aming Sky Origin Divine Clan. Gayunpaman, parehong nawala na ang mga techniques na ito. Ang makapag-cultivate ng kahit alin sa mga techniques na iyon ay isang malaking kapalaran. Nalilito si Yun Mie, habang nakikinig sa kanyang mga kasamahan. Sabi nito, hindi alam ni Yun Mie. Panginoon, piliin mo na lang po para sa akin. Wika ng bida, ay cultivate mo ang Sky Eroding Divine Technique. Naglatag ng isang blankong scroll ang bida. Sinulatan niya ito ng cultivation technique. Sabay naglakad na siya papunta sa iba pa. Tinanong niya ang bawat isa. Sa kanilang mga cultivation technique. Ikaw. Angkop ka sa pagsasanay sa Sky Eroding Divine Technique. Matapos ang isang buong araw. Wika ng bida. Nagbigay na ako ng angkop na cultivation techniques batay sa inyong mga physique. Habang patuloy na nag-uusap ang mga tauhan ng bida sa kanilang bagong cultivation technique. May naglakad papunta sa bida. 5 stage Dao of Dragon Realms, Zuan Yu. Saad ni Zuan Yu, Master, may hindi po ako maintindihan. Gusto ko lang po sana itanong. Wika ng bida, tanungin mo kung ano ang hindi mo maintindihan. Saad ni Zuan Yu, sa loob ng napakatagal na taon, nawala ang dating kaluwalhatian ng aming Sky Origin Divine Clan. Maraming salamat sa Master sa pagpapahintulot sa amin, ang mga nakababatang henerasyon ng Sky Origin Divine Clan, na makita ang divine techniques ng aming mga ninuno. Nawala rin sa amin, ang Sky Origin Divine Clan, ang aming 36 na divine techniques. Gayunpaman, kakaiba ito. Paano napunta sa Master ang mga divine techniques ng aming Sky Origin Divine Clan? Wika ng bida. Tungkol dyan, sa isip niya, nakatanggap ako ng tulong mula sa Sky Origin Divine Clan sa nakaraang buhay ko. Maliban sa buong clan ay naubos ni Sage Emperor sa huli. Wala na kahit isang bagong silang na sanggol ang natira. Saad ng bida, hindi mo na kailangang malaman. Kailangan mo lang malaman na may espesyal akong relasyon sa Sky Origin Divine Clan. Hindi ko kayo pahihirapan sa hinaharap. Nakikinig lang si Zuan Yu. Saad ni Zuan Yu, binibigyan kami ng Master ng pagkakataon na makita muli ang mga divine techniques na ito, lubos kaming nagpapasalamat. Basta't mag-uutos ang Master, gagawin namin ang aming makakaya. Kahit na mapunit ang aming mga katawan at maduraj ang aming mga buto, walang makakapigil sa amin. Wika ng bida, bukod sa pagtuturo sa inyo ng mga nawalang cultivation techniques, bibigyan ko rin kayo ng nawalang combat array ng inyong clan. Ang Sky Origin God Array. Kailangan nito ang mga taong nag-cultivate ng iba't ibang divine techniques. Ang Sky Origin God Array. Ang array ay nahahati sa 3 kai, 6 na hi, 8 huang, 10 ju at 36 na shot changes. Kung 3 tao ang gagamit nito ng sama-sama, makakapaglabas ito ng 5 beses na lakas. 6 na tao ng sama-sama ay makakapaglabas ng 10 beses na lakas. Ang pagkakatulad ay sumusunod.
Napakakaunti ng array na ito na naitala sa sinaunang talaan ng inyong Sky Origin Divine Clan. Nagtataka sila sa kanilang mga naririnig. Ang mga tao ng Sky Origin Divine Clan na nagsasagawa ng mga supreme techniques ay iilan lang. Ang combat array na ito ay maaari lamang ilabas ng iilan na nagsanay sa iba't ibang supreme techniques. Hindi nakakapagtaka na hindi ninyo pa narinig ang Sky Origin God Array na ito noon. Kaya, lahat ay dapat manatili dito sa kasaganaan ng heavenly energy at mag-cultivate. Agad sumang-ayon ang mga ito. Wika ng ating bida, isang hakbang na lang ako sa Heavenly Access Realm. Sa napakaraming Dao of Dragon Realm servants na nasa ilalim ko, wala akong dapat ipag-alala. Maliban na lang kung ito ay isang martial ancestor realm expert. Mag-cultivate tayo habang nandito ako. Ipinakita ang isang bandila. May nangyayaring labanan sa loob ng lawa. Nagulat ang mga ito sa kanilang mga nakita. Nang bigla na lang sumabog. Balik sa Sky Soul Institute. O kaya pala ang Profound Note League ay nanatili rin sa Academy. Haha, may maririnig na boses. Miss, me. Tanong ni Yuyin, ano ang nangyari? Young Miss, ang aming Profound Note League ay sinalakay ng isang misteryosong grupo, lubos kaming nagdusa at nawala ang lahat ng 3 Daytise Lakes. Ang reinforcement mula sa Demon League at Heavenly Path ay naubos din. Saad ni Yuyin, ano ba ang nangyayari? Paano kami matatalo sa loob lamang ng 3 araw? Si Long Tianming ba iyon? Sabi ng nakaluhod. Nag-uulat sa Young Miss, hindi pa namin nakumpirma. Gayunpaman, ang mga tauhan ni Long Tianming ay walang ginagawang kilos. Lahat ng kanyang mga eksperto ay naitala pa rin. Saad ni Yuyin, si Sito Bian kaya, sagot ng nakaluhod. Walang kilos din si Sito Bian. Young Miss, may isang bagay, pero hindi ako sigurado kung dapat ko bang sabihin. Saad ni Yuyin, sabihin mo na, agad itong nagsalita, may isang Dao of Dragon Realm expert sa mga nakalaban namin. Ang kanyang cultivation technique ay tila, may kaugnayan sa Demon God Sect. Sabi ni Yuyin, Demon God Sect, sigurado ka ba? Sabi pa ng nakaluhod, hindi ako ganap na sigurado. Isang malabong pakiramdam lang iyon. May kakaiba sa aura ng kabilang partido. Pero ang mga taong iyon ay napakakakaiba dahil tina-target lang nila kami. Maingat din ang kanilang kilos, parang may tinatago sila. Wika ni Yin, ikaw, bumalik ka na muna. Magpatuloy sa pagsisiyasat sa mga detalye ng mga taong iyon. Babalik ako sa loob ng ilang araw. Agad sumang-ayon ang nakaluhod. Opo, isinarado na ang pinto. Pagkalipas ng ilang sandali, bumukas ulit ang pinto. Wika ng naka-green. Young Miss, nakakuha kami ng impormasyon tungkol sa Young Master. Nakahanap siya ng lugar sa isa sa mga lokal na ng maliit na bayan. Bumili din siya ng maraming mga eksperto sa langit na pinagmulan ng mga banal na clan. Sa pagkakasunod-sunod ng daan-daan, kahit ang legendary Godscraft Pavilion ay hindi makapagpalitan. Napakaraming espiritual na bato para sa napakaraming eksperto sa langit na pinagmulan ng mga banal na angkan sa maikling panahon. Talagang matalas ang mata ni Miss. Kung pakakasalan ni Miss ang Young Master, magiging isang magandang hakbang para sa plano ni Young Miss na kunin ang Dragon Seal family. Saad ni Yuyin, Aling In, dalhin mo ako dyan, dali. Wika ng naka-green. Oo batang Miss. Bigla silang may naramdaman sa likuran nila. Young Miss, ingat ka. Agad silang tumalon sa bintana. Nang nakalayo na sila sa kanilang tinutuluyan. Bigla itong sumabog. Nagtataka pa rin si Yuyin. Agad silang umalis ng mabilis. Habang makikita ng kanilang tinutuluyan ay tinupok na ng apoy. Huwag hayaan silang makatakas. Maraming nakaitim ang humahabol kila Yuyin. Sabi ng isa. Patayin ang 2 matanda at iwanan ang maliit para sa akin. At dito nagtatapos ang kabanata. Maraming salamat po.